Isa sa easiest na provincial nominee program para maging permanent resident kayo sa Canada ay ang Prince Edward Island Critical Worker Stream. Curious nga ako dahil sa 2023, napakalaki nang naging increase ng population ng Prince Edward Island. 1.3% ang itinaas nito in just few months. Dahil nga sa dami ng pumapasok na immigrants sa probinsyang ito po. Ang PEI ang smallest province of Canada, guys. Maliit pero maganda at may opportunities. Pag-usapan natin ngayon ang Critical Workers Stream ng PEI or Prince Edward Island. Stay tuned, guys! Hello and welcome back! Si Ate Menchi po ito sa ating video, another information about Canada. Kung gusto niyo ang gantong topic, guys, you may consider subscribing sa ating channel, Menchi's Philican Life. Just click the subscribe button. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philican Life, and you can also join and be a member of this channel. Gusto ko na nga pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you very much sa ating mga channel members: Adela Salon, Richelle Dumalag, Imelda Leal, Bong Manubag, kay Joyax Carcueva, Nani Emmy Vlog, John Canlas, Che Vidal Lanado, Lizelle Berenson, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. So ngayon, guys, eto na. Diretso na tayo sa ating topic. Prince Edward Island ang ating feature ngayon sa ating video. And this is a permanent residency program, ang PNP. Sa stream po nila na Critical Workers Stream. Ang PNP, guys, sa bawat probinsya ay maraming mga sub-program or streams katulad po ng critical worker na ito ng PEI. But first of all, nasan ba ang PEI? Ito po isang maliit na probinsya, the smallest province in Canada, na nasa Atlantic Ocean, nasa Atlantic region. Narating ko na po ang probinsyang ito. 18 hours drive from Toronto, where I live. Ang ganda ng probinsya. It's so breezy. It is connected sa mainland via the Confederation Bridge. Tapos, marami silang mga produkto doon tulad ng mga lobster, potatoes, at iba pa. So, gusto nyo bang manirahan sa probinsyang ito, magtrabaho doon at manirahan at maging permanenteng residente? Yan ang ating ibibigay na mga impormasyon. You may consider this one, guys. Ang pag-migrate po sa Canada, sa experience ko, needs a lot of thinking, a lot of researching, at pagdidesisyon. Kaya, isa sa inyong bigyan ng konsiderasyon ay ang PEI stream na ito kasi sa ngayon po sa mga nababasa ko, ito ang isa sa pinakamadali na PNP program dito sa Canada. Simple, madali, at hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan, hindi mo rin kailangan ng mataas na skills, at mas simple ang programang ito at magiging ka ring permanent resident. Diba yan ang tinatanong nyo sa akin madalas? Pwede po bang maging permanent resident sa Canada kahit po hindi tapos ng kolehiyo, kahit po low skilled, mga ganyan? May mga probinsya po ngayon na nag-open na ng mga opportunities para sa mga low-skilled and hindi kataasan ang education. Pati IELTS ninyo, hindi rin kataasan ang requirement dito, guys. Okay, so simulan na natin. Bibigay ko na lang po sa inyo mga gist or basic information, and the rest, kayo na ang magre-research sa website nila. Okay, guys? Ang Critical Workers Stream po under the Provincial Nominee Program ng Prince Edward Island ay nakafocus sa paghahanap nila ng mga skilled laborers na mag-fill up sa mga posisyon, sa mga trabaho na hindi po napi-fill upan kasi walang interesado sa kanilang lugar. Kaya tinawag nilang Critical Workers Stream ito. Kabilang po sa mga trabaho dito ay ang nasa hospitality o yung mga food service, mga hotels, mga ganyan. Kasama ng tourism, saka ang retail. Yon. So, ang pinakang madaling description ko, guys, nito, kailangan nyo na magkaroon ng trabaho sa PEI para makapasok sa programang ito at maging permanent resident. Okay? Trabaho, permanent resident. Yun yun.
Okay. Sino ang mga eligible? Siguro ang tanong na ninyo, sabihin mo na Ate Menchi kung eligible ako. Ayan. Sino mga eligible sa programang ito? Number 1, kailangan mo ng full-time job contract. Kailangan may trabaho ka. Pag sinabi pong full-time permanent, ay at least 2 years ang job contract ninyo. Tier 4 or 5 lang, guys. Pwede na. Ano yung tier 4 and 5? Yan po yung mga semi-skilled. Semi-skilled lang. Hindi po rito hinahanap yung mga managerial, yung mga supervisory, hindi yon. Doon lang tayo sa tier 4 and 5. Okay, kailangan meron kang full-time job offer or job contract. Kailangan nagwo-work ka na for at least 6 months sa trabahong yon. So, ibig sabihin nito, Ate Menchi, maghahanap muna kami ng trabaho. Yes, at sasabihin ko sa inyo kung saan kayo maghahanap ng trabaho. Okay? So, kailangan meron ka ng 6 months ng pagtatrabaho sa field na yan. Either retail, either tourism, or mga hospitality jobs, yan, mga ganyan. Dapat meron ka ring legal status or may work permit ka. Sa panahong nag-a-apply ka, you should have your work permit. You have to maintain that. Kung expiring na ang work permit ninyo, there's a way, guys, there's a way para makakuha kayo ng additional na work permit status. Babasahin nyo lang po yung website nila. Education. High school lang, guys. But it should be equivalent to Canadian high school. Kung hindi kayo nag-K-12 sa Pilipinas, kailangan second year college kayo. Okay? Pero kung nag-K-12 ka, yan na ang high school equivalent dito sa Canada. Okay? Education, at least high school. Now, age limit. Yan ang madalas nyong itanong sa akin. Ano pong age limit? Eto, guys, matutuwa kayo. 18 to 59 years old. Pasok dito, guys, hanggang 59 years old. Oops. Nagkaroon ng pag-asa. Ayan, okay? Have a minimum 2 years ng full-time experience doon sa inyong occupation na yan. Dapat may previous ka na work experience. Requirement po. Previous experience at least 2 years or relevant education. Or, kung wala kang experience, meron kang relevant education. Dahil permanent residency ito, IELTS. Requirement ng IELTS, guys. At alam nyo, ang nare-require nila na IELTS, CLB4. CLB4 lang, guys, or higher. Have sufficient financial resources to pay your immigration cost, mga pagbiyahe, including travel expenses, for you and your family. See? Sa programa pa lang po, kasama na ang family. Pero kailangan may maipakita kayo na financial capability ninyo. May job offer naman ito kaya hindi nyo masyadong poproblemahin, guys. Pag may trabaho ka sa Canada, di kalakihan ang hinihingi sa inyo na financial settlement fund. And finally, you should demonstrate a genuine intention to settle in PEI. How to apply? Yan ang madalas ninyong itanong. How to apply po? Unang-una, kailangan basahin ninyo po. You should understand the Workforce Application Guide na nasa website po ng PEI. So, babasahin nyo lang yon, yung Workforce Application Guide. Nariyan po ang mga paraan kung paano kayo mag-a-apply. At kailangan din po mag-fill up kayo ng expression of interest also in the website. You will learn about it as you go along. At may mga fill upan kayong mga forms. So, may job na kayo, mag-a-apply kayo, tapos, pag kayo ay napili na ng PEI, bibigyan nila kayo ng nomination para mag-apply na sa IRCC Permanent Residency Program. Ayan. Ito po ang kagandahan nito, hindi ka nadadaan sa express entry. Ayan. Direkta ka na sa non-express entry IRCC PR program. Ayun. So, isa pang tanong, saan nga po kami maghahanap ng trabaho bago kami makapunta dyan sa programang yan? Okay, maghahanap kayo, guys, ng trabaho sa mga sumusunod na website. Work PEI. Yan. Search lang niyo sa Work PEI. Yan ang first step ninyo para makahanap kayo ng trabaho. Isa pa, Jobs PEI. Okay? Jobs PEI. Ano pa? E di yung ating laging nare-rekomenda ang jobbank.gc.ca. Tapos, isi-search po ninyo doon sa mga filters ay jobs in
Prince Edward Island. At meron pa, pwede rin kayong mag-search po ng mga trabaho sa PEI through Indeed.ca. Yon. This is a 3-step program. Hanap ng jobs, apply sa PNP ng PEI. Pagkatapos, pag na-nominate na nila kayo, then apply naman kayo sa IRCC. Ayun. May mga point system din sila na matututunan ninyo as you read along hanggat habang nire-research ninyo po. Marami ring ibang mga streams guys ang PEI PNP na pwede din yung mabasa once na kayo ay nagsimula ng mag-research sa kanilang website ng Province of PEI. So good luck guys! I hope you will consider this as one of the options ng pagpunta sa Canada. At sa iba pa natin mga videos, marami pang ibang mga simpleng programa ang ating i-introduce. Kaya palagi po kayong manood ng ating mga videos. Kung nagustuhan ninyo, you may consider subscribing. Click the subscribe button. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life and you can join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members! Thank you very much sa ating mga channel members, Adela Salon, Richelle Dumalag, Imelda Leal, Buong Manubag, kay Joyax Carcueva, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Che Vidal Lanado, Lizelle Berenson, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano and Nimpa. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys, sa ating Menchie po ito. Happy New Year to everyone and thank you. See you again.